maulan. Super 4 ng tropa. Electrical issue. Ito na yung gagawa ng harness kasi nagre-reset. Nagre-reset. Oh. Kasi to, Wala, negative na kasi yung harness nito. Ang daming dugtong na ito. Tsaka yung yung socket ng para sa CDI. Kaya gusto kong ayusin yung electrical nito noon pa eh. ay fan. Oh, meron siyang bypass. Pero yun, gawan mo pa rin siya ng bypass. Pero meron pa rin automatic. Kahit di mo sindihan, mag-automatic fan siya. Ayan. Full harness ng Motomonay. Ayan, ngayon na tapos na tayo sa CCR. Balik na tayo ulit dito sa Lintik na R6 na konti na lang. Ang clutch, nakabit ko na yung clutch cable. Okay na, alright. Ayun. Dito. Lambot. Ang lambot. Ngayon, na lang, mga preno sa likod tsaka sa harap. Ito kailangan ko mag-fabricate, nawawala yung pangkalas ko na ito eh. Ayun, goodies na ako sa brakes, harap tsaka likod meron na. Hey. Clutch, goodies. Ito, pakita ko na yung harness. Yan. Yung dito hindi pa tapos eh. Ito kasi ito iiksian pa to. Hiwalay kasi to, galing Pulsar to. Yun itatawid dito. Punta dito. Ito na yung bago natin CDI. R6. Hey. Ito pala yung tornilyo na itong mga to. Yan na yung electrical niya. Fuse. Yan. Ito naman yung ito kasi yung ganit eh. Ay bumalik. Tsaka ang ganit talagang tunog ng kable eh. Napalitan natin yung bagong cable Makoto hanep. Tapos ito ipupwestohan ko na ng maayos yung coils dito. Ito, medyo malapit na matapos si Motomonay. Sa harap na. Oh yeah. Oo nga pala. Kaya natin nire-rewire kasi syempre luma na yung wire. No? Parang sa bahay lang din yan. Sa bahay nyo, di ba, tumitigas yung mga wire kasi nagde-degrade din yung yung copper. Ganun lalo dito sa sa motor natin kasi init ulan. Tapos minsan gagamitin, minsan hindi. Kaya yung mga terminal nagkakaproblema, isa naglulus na, isa nag-high ampere. Hindi natin alam nung nag-high ampere o mga bagsak voltahe, tumataas voltahe, mga ganyan. Kaya mainly sa mga harness din eh. Kaya hina-harness na natin ng bago. Oo nga pala. Yung wiring hindi namin sinusundan lang yung yung dati. Bali sinusundan namin yung original na setup. Yan, naka-schematic yan, naka-wiring diagram. Ito ginawa ko to sa paint para siguradong ako talaga yung gumawa. Yeah. Hindi yan hindi yan naka-CAD ha. Paint yan, sa paint ginawa yan. Isipin nyo po, paano gawin yan sa paint? May sinusundan talaga kami na diagram. Galing to sa sa original setup ng motorsiklo na pwede mong i-adapt sa kahit anong motor. Siyempre. Tapos may mga in-adapt kami dito, yung tulad nung pag start mo, doon pa lang sisindi yung headlight, mga ganun. Pag wala kang switch ng headlight. Ayun. Pugulo kasi na ito ni Pinky.
Ayun, may sinusundan tayo na ano. Parang sa bahay din, naka ano yan, di ba? Naka load schedule. May sinusundan sila. Ang sinusundan nila, yung disenyo ng engineer. Sinusundan namin yung disenyo ng engineer. Tapos bilang engineer din, minodify ko yung ano ba tawag dito? Circuito. Ito yung may ano na, merong yun nga, yung pagka ini-start mo, di ba, walang switch yung headlight mo. Pag bukas mo na susi, nakasindi agad yung headlight, mga ganung tipo. Yung ginawa natin dito, pag bukas mo na susi, tapos ini-start mo, saka lang sisindi yung ilaw. Mga ganun. Tapos yung original setup na nakadiode yung mga ano, mga side stand, yung clutch, papunta ng starter relay, papunta neutral, yan. Yan, mga nakadiode pa rin. Yan, kung gusto niyo magpaano, pa harness, ayan, si Motomonay. Mahusay yan, mahusay. Yung ano nga pala yun, yung CCR, okay na yun eh. Uuwi na lang yun eh. Ang teteng tinubig yung tangke ang wala. Diyan pa, ulan-ulan eh. Nilagyan ko naman ng takip, kaso siguro nilipad. Nakulit ako. Ang putik talaga. Ayan oh. Nakang-tertong na. Pauwi na lang eh. Goodies na eh. Wala eh. Wala? Wala. Hanap ako ng may lalagay ko. Ayan. Stamp pa si Master. Master Monay. Para siomay, Master siomay. Kasi itong mga to, kinikrimp pa niya to. Hindi yung iniipit-ipit lang. Ayan, nagamitan ng paper. Para talagang ano, nakakapit. Sige, kunyari na lang. Hindi, gamitan mo na lang ano, yung totoo. Kunyari na. Galing pang Japan yan, nagkakabit. Oo, galing pan Japan to. Yung talaga yung electrician, ganyan. Yay! Ito na yung water pump ng R6. Ayan, mapasok yung tubig dito. Lumalabas yung tubig dito. Hahalo sa ano yun. Dito pala. Dito siya lumalabas. Ayan. Yung indication na sira na yung yung mechanical seal. Ito hindi naman pumasok sa sa makina kasi may goma pa yun. Pialtan ko ng goma yan. Yan. Kalasin lang natin to para ma-repair yung mechanical seal. Mapalitan pala. Yan. Ito, pinunasan ko lang. Tapos ito yung sinasabi ko kanina. Yan, dyan tumutulo. Yan, ibig sabihin dito yan galing. Ibig sabihin itong mechanical seal yung may problema. Kaya siya naglilik dito. Papalitan lang natin to ng bago. Hanip. Ayan. Ayan oh. Yan. Ito yung siyempre sisirain na yan. Mukhang bago pa eh. Kaso nag-leak eh. Ito yung pamalit natin na bago. Alright. Bago nga eh. Kaso mas malambot siya yung para dito. Parang parehas lang. Parehas lang siguro. Hindi mas matigas nga ito. Ayun. Yan, linisan lang tapos pwede na ikabit ko. Alright. Ito, palit naman ng oil seal. Alright. Alam ko na yung sira. Nakita ko na. Nakita ko na guys, yung sira guys. Ay, pumasok. Ayun. Goodies. Sira ito oh. Kita niyo ba? Oh, 'di ba? Paano buksan pizza?
tabingi eh. Wala naging problema eh. Pinalitan nga to. Kaso sumablay ng pagkaalagay. Hey! Ayos, ayos. Ayos, syempre, ayos. Alright. Yan. Ayan, okay na ako sa pump, kaya kinabit ko na yung mga fairings. Kaso dahil kulang pa. Kulang pa yung kabilang fairing. Nawawala yung ganito, yung kabila. Hindi ko malagay. Tapos battery na lang, tsaka tornilyo nun. Tapos CDI kakabit ko na dito. Kailangan malipat ko to yun. Ito, lipat ko dun. Para dito pupwesto yung CDI. Mas maliit na kasi yung CDI niyan. Mga ganyan na lang. Tapit na matapos. Ang putik. Ito pa, yung throttle pa. Waiting. Hanip.